been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Sa dalampasigan ng Kard Island, ang mga sundalo ng Iran ay naglalagay ng mga mina sa buhangin. Ito ay mga pampasabog laban sa tao at sasakyan, inilalagay mismo sa lugar kung saan posibleng lumapag ang mga sundalong Amerikano. Bago po tayo magpatuloy, paki-like naman po, malaking tulong po ito. Naglalagay na rin sila ng mga missile, dumarating ang dagdag na tropa. At palakas ng palakas ang kanilang depensa bawat oras. Habang nangyayari ito, binabantayan ng Amerika ang bawat galaw. Ang kanilang mga drone ay umiikot sa isla, araw at gabi. Nakikita nila kung saan nilalagay ang mga mina, at kung anong armas ang dumarating. Alam ng Amerika kung ano ang ginagawa ng Iran, gumagawa sila ng isang lugar na siguradong delikado. Isang kill zone, napakahalaga ng isla na ito sa Iran. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng kanilang langis. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil mababaw ang kanilang baybayin. Hindi kayang lapitan ng malalaking tanker, kaya dinadala nila ang langis papuntang Kard Island gamit ang mga pipeline sa ilalim ng dagat. Mula roon, ipinapadala ito sa ibang bansa, lalo na sa China. Bilyon-bilyong dolyar ang halaga nito bawat buwan. Hindi lang ito simpleng target, ito ang pinaka-importanteng daluyan ng langis ng Iran. At parang nakabantay dito ang Amerika, handang umatake anumang oras. Mayroon ng 50,000 sundalong Amerikano sa Middle East. Ngayon, paparating pa ang 82nd Airborne, isang elite na puwersa na kayang ipadala agad sa labanan. Ang USS Tripoli, isang barkong pang-atake, ay papunta na rin sa Persian Gulf. May 2 marine units na nakaabang na rin, handa sa mabilisang pag-atake. Wala pang utos para sa invasion, pero halos lahat ay handa na. Ang sitwasyon ay lalong nagiging tensyonado, matagal na itong banta. Noong 1988 pa, sinabi na ni Trump na kaya niyang kunin ang Kard Island. Ngayon, inuulit niya ito, na kaya nilang sirain ang isla anumang oras. Sa katunayan, marami ng target sa isla ang tinamaan. Mahigit 70 na, nasira ang depensa, ang naval base, at ang mga imbakan ng mina. Ibig sabihin, nagsimula na ang pag-atake mula sa himpapawid. Ang tanong ngayon, ano ang susunod? Narito ang problema. Ang Kard Island ay napakalapit lang sa Iran, mga 20 milya lang ang layo. Kaya madali itong tamaan ng missile, drone, at iba pang armas. Kung papasok ang mga barko ng Amerika, aabutin sila ng isang buong araw sa dagat. Sa loob ng panahong yon, makakapaghanda ang Iran. At kung makalapag man ang mga sundalo ng Amerika, at makuha nila ang isla. Paano nila ito mapapanatili? Napapalibutan sila ng kalaban. Ang bawat supply na darating ay nasa panganib, pwedeng tamaan ng missile anumang oras. Kaya ang tanong ng mga lider ng Amerika, kahit makuha natin ang isla, may pakinabang ba ito? Ang layunin ay kontrolin ang Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Pero walang malinaw na sagot kung makakatulong ba ito. Sinasabi ni Trump na gusto niyang makipag-usap, pero sinasabi ng Iran na wala silang gustong pag-usapan, tinanggihan nila ang alok ng Amerika. Ngayon, patuloy ang paghahanda sa isla, at ang buong mundo ay naghihintay, kung magkakaroon ba ng kapayapaan, o magsisimula ang isang malaking digmaan sa Middle East.